Nauwi sa pagtatalo ang huling pagdinig ng Kongreso patungkol sa budget ng ating Office of the Vice President. Dahil ito'y bunsod ng dalawang kampo na may iba't ibang pagtingin sa proseso na ginaganap. Ang tanong, ano nga ba ang dapat sundin ng Kongreso? Ito ba'y kanilang tradisyon o ang konstitusyon? Alam natin sa tradisyon nila na madaling pinapasa ang budget ng mga dalawang unang mga pinuno ng ating bansa at pinapalampas nila ito sa tradisyon ng Kongreso sa mababang kapulungan. Ngunit, meron namang nagsasabi na ito ay dapat tingnan natin ang nakasaad sa konstitusyon dahil ayon sa konstitusyon, a public office is a public trust. Karapatang malaman ng publiko upang makuha ang tiwala dahil may pananagutan. Kaya't ang tanong ko, ibabalik ko sa inyo, alin ang matimbang para sa inyo? Bahala na kayong sumagot sa inyong mga kaisipan, ngunit hindi yun ang ating paksa ngayong hapon. Ang usaping pamamalakad ng gobyerno ay mahalaga lalo na sa mga paglilihis ng mga nanunungkulan at sa lumalalang usapin ng korupsyon. Ngunit sa pagdating sa iglesia at pananampalataya, iba marahil ang mga katanungan o konsiderasyon na dapat tingnan natin. Isang mahalagang usapin ay ang pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa Diyos. Sa anong paraan mo ito na ipapahayag? Yan ang marahil tanong natin. Sa pag-aaral natin, sa huling pag-aaral natin sa aklat ni Malakyas, ito ay ang huling propesiya sa Lumang Tipan, tinitingnan natin ang puna o ang pagsita ng Diyos sa bayan ng Israel at Huda dahil sa kabiguan nitong maunawaan ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig niya sa kanila. Kaya't ito ay nakikita o sinasalamin sa uri ng kanilang pagsamba sa Diyos. Kaya't may kamalian. Nakita natin sa una nating mensahe, nakita natin ang kamalian nila sa pagtrato sa Diyos. At sinundan natin to ng isang pagtingin patungkol sa pagtrato sa sarili. Sa ngayon, sa kahulihan nating mensahe na titingnan natin, tututukan natin ang kabiguan nito maging sa pagtrato sa iba. Sa tatlong mga anyo na ito na ipapahayag ng bayan ng Diyos ang uri ng kanilang pagsamba dahil sa kanilang mga kaisipan, dahil sa kanilang kaunawaan o pagkilala nila sa kanilang Diyos na nakipagtipan sa kanila. At ang aklat na ito ay sinulat ayon sa aking sinabi noong nakaraan, ang aklat na ito ay sinulat pagkatapos ng pagkaalipin ng Israel sa Babylonia. Ang huling tatlong propesiya, aklat ng propesiya sa Lumang Tipan ay patungkol sa tinatawag nating post-exilic na life ng bayan ng Israel, kanang pagbalik sa lupang pangako. At ang ministeryo ni Malakyas, halos 100 taon pagkatapos sa utos ni Cyrus sa 538 BC, at bagamat muling naitayo na sa panahong ito ang templo ng Jerusalem, kaya't nakakapagsamba na sila, nakakapaghandog na sila sa kanilang Diyos, ngunit ang uri ng pagsamba ng Israel sa kabila ng mga pangyayaring ito ay nahulog sa isang patay na paniniwala. Tila walang sigla at bisa o wala silang maayos na mga puso't isipan sa kanilang pagsamba. Kaya ito ay nagkaroon ng pagkukompromiso sa kanilang pamumuhay. At ang mga tao ay lumabag sa tipan nito sa Diyos. Hindi nila nauunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos at nahahayag ito sa uri ng pagsamba ng bayan sa kanilang Diyos na kinatipan. Kaya marapat na ituwid sila ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Malakyas. At itong aklat na ito ay hahamon at susuri. Hindi lamang naghumamon sa kanila, kundi maging sa ating kapanahunan, naniniwala ako na ito'y hahamon at magsusuri sa atin.
maging sa pagsamba mo at sa pagsamba ko sa ating Diyos sa ngayon. Kakaiba ang paraan ng pagsulat ng propesiyang ito. Dahil dito, nagbigay ang propeta o ang Panginoon sa pamamagitan ng propeta ng 6 na disputations. Ito ay isang pagtanong, pagsagot at muling pagpapaliwanag ng Diyos sa kanyang bayan. At pinansin natin na ang arrangement o ang pagsasaayos ng mga disputations na to nasa gitna ng aklat, 6 na ito, ay tila may mga temang magkakapare-pareho. Kaya ang ginawa natin sa una, tinignan natin yung first and sixth disputations para sa unang mensahe. Sa nakarang linggo, tinignan natin ang ikalawa at ikalimang disputation. At para naman sa huli nating pag-aaral, titingnan natin ang ikatlo at ikaapat. At dito, ang ating titulo ay patungkol sa pagtrato sa iba. Sinasalamin sa iyong pagsamba, hindi lamang sa uri ng panglabas na aksyon, ngunit isang disposisyon sa kaloob-looban o maging sa puso ng isang sumasamba sa Diyos. Muli, anyayahan ko kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa Malakyas, Kabanata 2. Umpisa natin basahin sa talatang 10 hanggang sa 2 kabanata, talatang 5. Babasahin po natin ang lahat ng ito. Ganito po ang sinasabi. Malakay 2 verse 10 to chapter 3 verse 5. Hindi ba iisa lamang ang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa na nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Naging taksil ang Huda at ang kasuklam-suklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem, sapagkat nilapastangan ng Huda ang sanktuaryo ng Panginoon na kanyang iniibig at nag-asawa sa anak na babae ng ibang Diyos. Ihiwalay nawa ng Panginoon mula sa mga tolda ni Jacob ang taong gumawa nito. Ang sinumang gigising at sasagot o magdadala ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. Ito rin ang inyong ginagawa. Tinatakpan ninyo ang dambana ng Panginoon ng mga luha, ng pagtatangis at ng pagdaing, sapagkat hindi na niya nililingap ang handog ni tinatanggap na may kasiyahan sa inyong kamay. Gayon may inyong sinasabi, anong dahilan? Sapagkat ang Panginoon ay saksi sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan, na ginawan mo ng kataksilan, bagaman siya'y iyong kasama at iyong asawa sa pamamagitan ng tipan. Ngunit wala ni isang gumawa niyon na mayroong nalabing espiritu. Ano ang ginawa niya noong naghahanap siya ng lahing maka-Diyos? Kaya't ingatan ninyo ang inyong espiritu at huwag nating hayaan ang sino man ay magtaksil sa asawa ng kanyang kabataan. Sapagkat aking kinapupuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ang pagtatakip ng tao sa kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag kayong magtaksil. Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Gayon may sinasabi ninyo, paano namin siya niyamot? Sa inyong pagsasabi, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon. At sila'y kanyang kinalulugdan o sa pagtatanong, nasaan ang Diyos ng katarungan? Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na iyong kinalulugdan ay narito, dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? At sino ang makakatayo kapag siya ay magpakita? Sapagkat siya ay tulad ng apoy ng tagapagdalisay at tulad sa sabon ng mga tagapagpaputi. Siya ay uupong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi. At kanyang lilinising tulad sa ginto at pilak hanggang sa sila'y
maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. Kung magkagayoy, ang handog ni Huda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga unang araw at gaya ng mga taong nakalipas. Talatang 5, aking lalapitan kayo sa kahatulan. Ako'y magiging mabilis sa pagsaksi laban sa mga mangkukulam, laban sa mga nakikiapid, laban sa mga nanunumpa ng kasinungalingan, at laban sa mga umaapi sa upahang manggagawa sa kanyang sahod, sa babaeng balo at sa ulila. At laban sa nagtataboy sa dayuhan at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang ikatlo at ikaapat na pagtatalo o yung disputation na ating binabanggit ay lumipat mula sa nasirang relasyon sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang mga tao tungo sa nasirang relasyon sa loob ng mga pamilya at sa iba pang uri ng relasyon sa kapwa-tao. Mga tipanang relasyon sa pamilya at komunidad ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ni Malakias, pinuna ng Diyos ang mga paglabag ng tipanang mga relasyon na itinalaga sa kanyang bayan. Merong nagsabi na ang maluwag o ang kaluwagan sa pagsamba ay kaluwagan sa moralidad sa lipunan ay magkasama. Kaya kung saan may paglabag sa tipanang relasyon, may kaukulang pagsuway o paglabag sa uri ng pagsamba nararapat sa Diyos. So ganito ang mensahe na gusto kong tingnan natin at dalhin sa atin sa hapong ito. Ang tapat na pagsamba ay nangangailangan ng katapatan sa relasyong tipanan ng bayan ng Diyos. Faithful worship requires faithfulness in the covenant relationships of or among God's people. Ang tapat na pagsamba ay nangangailangan ng katapatan sa relasyong tipanan ng bayan ng Diyos. At dalawang kaugalian, dalawang mga pagkakasala ang binibigyan pansin ng Panginoon sa pakikitungo at pamumuhay ng Israel sa panahon na ito. At marahil ito rin ay isang mabisang paalala sa atin, sa kasalukuyang henerasyon, upang siyasatin ang ating mga relasyon sa ibang mga tao dahil sinasalamin nito ang uri ng ating pagsamba sa Diyos. Ang dalawang bagay na gusto kong tingnan natin ay ito: kawalan ng katapatan o pagtataksil, in other words, infidelity. At ang pangalawa, kawalan ng katarungan or injustice. Itong dalawang mga kasalanan o mga kaugalian na hinahayag ng propeta, ng Diyos sa pamamagitan ng propeta upang ipakita sa Israel ang kanilang pagtrato sa iba na nagiging hadlang sa kanilang pagsamba sa Kanya. Tingnan natin ang una, kawalan ng katapatan o pagtataksil or infidelity. Pansinin natin, 4 na beses nabanggit ang mga salitang may relasyon sa taksil. Ang mga salitang nagtataksil, tataksilan, at magtaksil. At ito'y may kinalaman sa katapatan sa mga relasyong pinagtipanan ayon sa pagtatalaga ng Diyos na kinundina ng Diyos sa bayan ng Israel. At dalawang uri ang tiningnan o binigyang diin ng pagpapaliwanag ng propeta para sa Israel. Ang dalawang uri nito ay ang una, ang pag-asawa sa isang babaeng sumasamba sa ibang Diyos. Ang salita diyan sa talatang 11 na sinasabi, sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sa talata 14, ang pagtaksil sa asawa. Ito'y simpleng pag-ayaw o walang kasalanang diborsyo. Kaya wag tayong magtaka, hindi bago yung ginagawa o nangyayari sa mga, lalo na sa US, na yung kanilang mang-uri ng pag-divorce na walang no-fault divorce na tinatawag. Nangyari na to nung panahon na yun.
Ito ang pagsita ng Diyos sa bayan ng Israel. Ang pagtataksil ng Israel sa isa't isa ay paglapastangan ng kanilang tipan sa kanilang Diyos. Sabi riyan na kanilang Ama at maging ang Diyos na ito na lumikha sa kanila. Ito ang kanilang mga ginawa o itong mga pagkakasala ng bayan sa panahong ito. Marahil nangyari na to na sa nakalipas, ngunit nagpapatuloy at marahil lumalala. Kaya ito ay nagbibigay sa atin ng pagtuturo na ang pagsamba ay nagsasangkot ng pagpili, pagbuo, at pagpapanatili ng ating mga pamilya bilang paggalang sa Diyos. Worship involves the choosing, forming, and keeping of our families in honor to God. Sa halip na maging tapat sa Diyos, pinili nitong talikuran ang Diyos. Pinili na asawahin, pumili ng aasawahin na mula sa mga kaaway. Alam na natin ito. Kung pamilyar tayo sa lumang tipan, paulit-ulit itong binibigay ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ito'y pagtalikod sa Diyos sa kanyang tuwirang salita at kalooban sa kanyang bayan. Ipinagbawal ng Diyos ang pag-asawa sa ibang lahi dahil banta ito sa kadalisayan ng kanyang bayan. Hindi ito kadalisayan sa kanilang lahi, kundi sa spiritual na kadalisayan na ninanais ng Diyos. This is spiritual, not racial. Protection. Subalit muling nahulog ang Israel, gaya ng kanilang mga ninuno. Isipin natin, paulit-ulit na pagpapaalala, subalit paulit-ulit ang paglabag, ang pagtalikod, ang pagsuway ng bayan ng Diyos sa kasaysayan nito. Sa pag-asawa ng mga dayuhan, alam ng Diyos na sila ay maliligaw. At nangyari ito paulit-ulit sa kasaysayan. Ito napansin at marahil nakita natin nung pinag-aralan natin ang aklat ng mga hukom. Ang pangalawang paraan ng pagmamaltrato nila ay sa kanilang mga pamilya. Sa kanilang mga pamilya ay ang maling diborsyo. Bagamat may pinapayagang mga dahilan sa diborsyo or divorce, ayon sa kasulatan, tulad ng pangangalunya at minsan sa pag-iwan o pagtakas or ang tinatawag nating desertion. Ngunit hinihiwalayan nila ang mga asawa sa simpleng pag-ayaw. Ang tinatawag nating no-fault divorce. Marahil hindi compatible, nasabi ng mga kataga o mga paliwanag ng iba. Hindi magaling magluto o hindi maayos sa bahay. Iba-iba ang mga dahilan na kanilang pinupukol at ito'y nagiging dahilan upang hiwalayan ang kanilang mga asawa. Sinasabi rin ng ibang mga scholars na marahil ginawa nila ito upang pag-asawa sila ng mga dayuhan. Kasama sa kanilang pagsamba sa Kanya ang kanilang tapat na pagsasama sa kanilang tapat na asawa. Pinalikan ni Malakias ang pinag-umpisahan ng tipan ng pag-aasawa sa aklat ng Genesis, sa ordinansa, sa paglilikha. Sa halip na panatiliin at patatagin ang kanilang mag-asawang relasyon, ito'y tinalikuran, sinira, at isang pagsuway sa Diyos. Kaya ang Diyos ay kumilos bilang saksi laban sa mga hindi tapat na asawa. Dahil ang kasal ay hindi lamang isang kontrata, kundi ito'y isang tipan kung saan ang Diyos ang saksi sa pagitan ng lalaki at ng babae. Pag sinabi natin kontrata, pwedeng baguhin o pwedeng kansilahin. Ngunit higit ang pag-asawa sa isang kontrata, ito'y isang tipanan kung saan ang Diyos mismo ang naroon sa gitna ng lalaki at babae. Sa kadahilanang ito, ang mag-asawa ay walang kapantay na nauugnay sa spiritual na kagalingan. Ang isang kasal ay dapat na maayos, kaya
ay dapat na maayos, kung hindi, ang panalangin ng mag-asawa ay mahahadlangan. Ito ang sabi ni Pedro sa unang Pedro 3, talatang 7, upang walang mahahadlang o makahadlang sa inyong mga panalangin. Kaya alalahanin natin, sa umpisa pa lang ng paglilikha ng Diyos, ang tipanang ito ng mag-asawa. Ang sabi sa Genesis 2:23 and 24, buto ng aking buto, laman ng aking laman, kaya't iniwan at pumisan sa kanyang asawang babae, si Adan, sa panahon na yun. Sa panahon ng propeta, ang pamilya ay nagkawatak-watak. Ngunit tandaan natin, ang tahanan ay ang pagsubok ng tunay na relihiyon. Meron tayong kasabihan, to see is to believe, or seeing is believing. Ito ay isang talinhaga. Ngunit sa buong modernong paggamit nito, kadalasan ito'y binibigkas bilang isang pagsaway sa mga pagpapalagay na ginagawa ng walang nakikitang ebidensya. Walang ebidensya, ay ito'y pagpuna at pagsita. Kaya nawa, hindi maging isang pagsaway sa isang Kristiyanong pamilya ang makikita nila, kundi may makitang ebidensya ng patotoo ng tunay na reliyon. Dahil ang pamilya ng isang Kristiyano ay buo, maayos, ayon sa pamantayan ng Diyos. Ang hamon nito sa atin, sa biyaya ng Diyos, sikaping bumuo ng matibay na relasyong pampamilya bilang patotoo sa iyong tapat na pagsamba. By God's grace, prayerfully build strong family relationships in honor to God. Ang pagkawatak-watak ng tahanan ay balakid ng pagpapala ng Diyos. Paring maging kaiba ang iyong pagkilos kung ikaw ay nasa iglesia. Maayos, hindi nila napapansin ang mga gusot at marahil, mga problema sa tahanan. Ngunit sisiyasatin ng Diyos ang tahanan. Maging ang mga kapanahunan ng propeta ay nabagabag dahil tumanggi ang Diyos na tanggapin ang kanilang mga handog na pinapatunayan ng kanyang ipinagkait na mga pagpapala. Pinagkaitan sila ng Diyos dahil sa kanilang hindi pagiging tapat, sa kanilang paglakad, lalo na sa kanilang mga pamilya. Kaya't ayon sa talata 16, ito ay marahil isang mahirap na talata na unawain at susubukan nating intindihin ito. Ang sinabi riyan sa talatang 6, aking kinapupuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ang pagtatakip ng tao ng kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag magtaksil. Ang talinhaga ay nagpapaliwanag na ang lalaking humihiwalay sa kanyang asawa ng walang katwiran ay nakagawa ng isang marahas na gawa. Na ang epekto nito ay makikita sa publiko na ang salarin ay nakasuot ng damit na tinalsikan ng dugo. Ito ay isang paliwanag ng isang theologian. Ito ay nagsisilbing isang hadlang sa diborsyo sa pamamagitan ng pag-asa ng pampublikong kahihiyan. May kahihiyan na mangyayari kung ito'y gagawin. Kaya't paulit-ulit ang pangangaral ay upang pasiglahin at maging maagap na pangalagaan ang kasal. Ang sabi riyan, ingatan ang iyong sarili. Sa pagpili ng pag-aasawa, ipinapakita mo rin sa Diyos ang iyong sinasamba. Sa pagiging tapat sa asawa ay pagiging tapat sa Diyos. Sa pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang ang pagiging tapat sa pagpili
ng mapapangasawa. Subalit kailangan din nito maging tapat sa pagtaguyod ng pamilya ayon sa pagtatalaga ng Diyos. Sa iyong pagpili, merong pamantayan ang Diyos. Hindi ka maaring pumili ng kung iniibig mo ang Diyos, hindi ka pwedeng pumili ng hindi umiibig sa Diyos. Ito'y paglabag. Ito'y pagtalikod sa Diyos ayon kay Malakias. Kaya't sinasabi nila na ang sa aklat ni Malakias ay may malawak na pagtuturo patungkol sa ganitong mga usapin. Malaki ang ambag ng Kristiyano, ng pamilyang Kristiyano sa katatagan ng lipunan. Alam natin na ang isang matatag na lipunan ay itinatayo sa pundasyon ng matatag na pamilya. Kaya isang tungkulin at pagpapala sa lipunan at maging sa susunod na henerasyon ang katapatan o ang kabuuan ng isang Kristiyanong pamilya. May isang author, si Michael Vites. Siya ay sumulat ng isang aklat at siya ay chaplain ng Geneva School at isa rin siyang contributor sa Ligonier Ministries. At ganito ang sinabi niya patungkol sa ginagawa ng mga Puritans sa kanilang kapanahunan. Ang sabi niya, para sa mga Puritans, ang asawang lalaki ay ang pastor ng pamilya. Responsable sa pagdadala sa kanyang pamilya sa reliyon, sa pagdala nito sa simbahan, sa pagkatikais, ito yung pagtuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng question and answer, sa pamumuno ng pamilyang pagsamba, at pagpapakita ng makadiyos na halimbawa sa lahat ng bagay sa pamumuhay. Ito ay napakagandang paalala lalo na sa ating mga kalalakihan, tagapamuno ng ating mga pamilya. Ito ay isang bagay na alam ko, marami akong kahinaan at pagkukulang. At nawa makita natin ito dahil mahalaga ito upang iingatan tayo na hindi tayo mahulog sa kawalan ng katapatan. Ngunit pangalawa, ang isang kasalanan na ipinakita sa atin ay ang kawalan ng katarungan or injustice. Sa ika-4 na disputation, ang sabi riyan sa verse 17, niyamot ng Israel ang Panginoon dahil sa kanilang mga salita laban nito na may paghusga sa isang Diyos na walang pakialam sa kasamaan. Marahil, maraming hamon sa kanilang kapanahunan, maraming problema ang kanilang pinagdaraanan, at ayon pa sa mga scholars, ang kanilang paniniwala, ayon sa propesiya, sa mga naunang propeta, hindi naman nangyayari ayon sa kanilang inaasahan. Pero anong saysay? Maraming kasamaan, pero walang katarungan na nangyayari. Pagpapahintulot nito na walang pag-iral ng katarungan. Kaya, anong saysay ng Diyos? Kaya di umiiral na Diyos, hindi siya totoo na Diyos. Ayon sa kanilang pag-estima, pagtingin sa mga nangyayari sa kanilang palibot. Ngunit, may malasakit ang Diyos sa uri ng kanilang pamumuhay. Kaya, sa kabila ng mga ang kanilang buhay ay minarkahan ng kawalan ng katarungan sa iba sa maraming paraan. Ito ay muling pinahayag sa atin sa Kabanata 3 at talatang 5, inilahad dito ang mga kasalanan ng bayan. Mangkukulam, ito'y kasalanan sa katapatan. Nakikiapid, kasalanan laban sa ibang relasyon. Nanunumpa ng kasinungalingan, kasalanan sa ibang taong pinagsisinungalingan mo. Pang-aapi, sa manggagawa, sa balo, sa mga ulila at dayuhan, ito yung mga mahihina sa lipunan. Kaya ito yung pagkakasala nila laban sa mga mahihina sa lipunan na
inaasahan ng Diyos na protektahan ng kanyang bayan. Ang relihiyong ipinahayag sa kanila ng Diyos ay may malasakit sa iba bilang bahagi ng kanilang pagsamba. Muli, ito'y nagtuturo sa atin na ang pagsamba ay nagsasangkot ng pagtataguyod ng makatarungang pakikitungo sa iba bilang pagsunod sa Diyos. Worship involves upholding just dealings and relationships with others in obedience to God. Tulad ng mga Israelita, maaring inaakusahan mo ang Diyos ng kawalan ng katarungan. Marahil meron kang pinagdaraanan, meron kang problema, pasakit, o sakit sa iyong, may sakit na iyong pinagdaraanan. O marahil nakakakita ka sa palibot ng kawalan ng katarungan, kaya't ganito ang sigaw ng iyong puso, ng iyong damdamin. Paano hinahayaan ng Diyos na mangyari ito? Paano hinahayaan ng Diyos na maging ganon? Ang nangyayari sa palibot, sa aking sarili, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan. Dahil walang katarungan, naisip mo ba na ang Diyos ay walang pakialam? Nagkakamali ka. Tumingin ka sa mas malawakan, sa mas malayo. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita na tila nagrereklamo, umaangal. Ang pagbanggit nila rito, ang mga pag-angal ng mga Israelita nito ay nasa third person. Kung titingnan natin sa mga talata dito. Ibig sabihin, hindi sila lumalapit sa Diyos upang idulog ang kanilang mga saloobin. Sila ay nagkwekwentuhan, nagchichismisan, at nagrereklamo sila patungkol sa pakikitungo ng Diyos o sa kanilang pagkaunawa sa kanilang katatayuan. Ngunit habang ginagamit ng Israel ang presensya ng kawalan ng katarungan upang tanggihan ang Panginoon, ang Panginoon ay tumugon sa pamamagitan ng propeta na may masakit na kabalintunaan na siya ay pupunta sa isang tao na nagsasabing hinahanap siya at nalulugod sa katarungan. Totoo. Tumugon ang Diyos, ang Panginoon, na darating siya, ngunit siya ay maghahatol. Ang pagdating ng Panginoon ay ihahanda ng isang mensahero. Ayon sa Bagong Tipan, ito ay si Juan Bautista. At ang pagdating ng Panginoon ay gagawa siya ng dalawang magkatuwang na gawain. Lilinisin niya ang ilang makasalanan at hahatulan ang iba. Meron siyang paglilinis upang sila maging dalisay at sila maglilingkod sa Diyos. At ngunit may banta ng paghahatol. Hahatulan ang iba dahil sa kanilang patuloy na pagtalikod at hindi pagkilala sa Diyos. Nasaan ang Diyos ng katarungan? Marahil ito muli ang tanong mo. Paulit-ulit mo na tanong sa iyong sarili. Siya ay dumating sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Hesukristo. Sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay upang tanggapin ang kabayaran ng kasalanan na hinihingi ng katarungan ng Diyos para sa kapatawaran at kaligtasan ng kanyang bayan. Kaya muli ito isang paalala sa iyo. Sa iyo na hindi kumikilala sa Panginoong Hesus, na hindi pa lumalapit, marahil lumalaban ka dahil sa inhustisya o kawalan ng hustisya na nakikita mo sa paligid. Ngunit ang Diyos, the God of Justice, ay dumating. Sa panahon nila, ito'y sa hinaharap. Ngunit salamat sa Panginoon, sa ating kapanahunan, tayo'y bumabalik sa kasaysayan na yun, kung saan mahigit 2,000 taon nakalipas, ang kaisa-isang anak ng Diyos ay nabayubay sa krus upang tanggapin ang parusa na nararapat sa iyo, ngunit dahil siya ang Diyos ng katarungan, tinanggap niya
tinanggap niya ang nararapat para sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng pagkakataon na tumugon sa paanyaya ng Ebanghelyo sa pagsisisi at kapatawaran. Pamakilala mo, Panginoon. Ang anak ng Diyos ng KOJC ay nahuli at hinarap sa korte sa mga krimen na marahil hindi natin maisip na gagawin sa isang kumikilala at nagbabanggit sa mga salitang siya'y anak ng Diyos. At umaasa ang mga tagasunod na mapawalang sala. Sa katunayan, pinaglalaban nila. Ngunit, tiyak ako na mabibigo sila. Ang paalala sa Diyos ng katarungan, hindi ka mabibigo, kaibigan. Hindi ka mabibigo dahil siya ay sakdal at siya may layunin para sa kanyang bayan upang sumunod sa kanyang tipan. Kaya nararapat natin sundin. Nararapat natin siyang sambahin. Kaya muli, ang hamon ay sikaping maging makatarungan sa iyong pakikitungo sa iba sa mapagpakumbabang pagpapasakop sa makatarungang Diyos. Seek to be just in your dealings with others in humble submission to the just God. Ang ating relasyon sa isa't isa, alinman magpapatotoo o laban sa katotohanan at katangian ng ating relasyon sa Diyos. Dahil kung ang ating relasyon sa pahalang, sa ating horizontal relationship ay maayos, ito'y magbibigay ng magandang patotoo sa ating relasyon sa Diyos. Ngunit kung may mga diferensya tayo sa relasyong pang-isahan o sa pahalang na relasyon, ito'y may epekto o ito'y nagpapakita ng uri ng ating relasyon sa ating Ama. Kaya bilang iglesia, sikapin nating panagutin ang bawat isa. Hikayatin at pagsabihan ang isa't isa, tulungan maging totoo at nakikita ang ating pananampalataya sa paraan ng pamumuhay natin kasama ng iba. Meron tayong tipanan sa isa't isa. Ito ay patuloy natin pinag-aralan sa Sunday School natin at naangkop ang mga katuruan na yan dahil meron tayong relasyon. Paano? Sa pag-akay at damayan sa isa't isa. Sa pagtulong upang ayusin ang mga nasirang relasyon, hindi upang gatungan. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat maisabuhay sa kung paano natin pinapangalagaan at iginagalang ang bawat isa. Hindi tayo nakakaligtas at namumuhay ng sama-sama bilang isang iglesia o kongregasyon sa pamamagitan ng pag-iral ng kayabangan o pagiging matuwid sa sarili. Lahat tayo ay makasalanan pa rin, bagamat pinatawad kung ikaw isang Kristiyano. Kaya naman kailangan natin magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa Diyos ng ating mga pagkakasala at lumapit sa isa't isa ng may pagpapakumbaba at pagpapakababa ng sarili upang hingin ang kapatawaran sa bawat isa. May mga ganong okasyon at panahon tayo na nagkikiskisan. Ngunit, kailangan nating magpakumbaba sa isa't upang maitaguyod natin ang ating relasyong tipanan sa iglesia. Dahil kung tayo ay mga arogante at mga tinatawag na self-righteous, walang mangyayari sa iglesia ng Panginoon. At hindi ka. Hindi ito nararapat. Ito ang pagsamba na katanggap-tanggap sa Diyos. Katapatan sa ating mga relasyon sa pamilya,
at maging ang ating pakikitungo sa kapatiran at sa ibang mga tao. May dakila tayong halimbawa. Dakilang patotoo ng Panginoong Hesus dahil ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos, ay nagkatawang tao at nagpakababa para sa mga makasalanan katulad mo. Ako. Merong isang aklat si Jerry Bridges. Ang title nito ay The Blessing of Humility. Ito ay inilathala pagkatapos ng kanyang kamatayan. At ito ay mula sa pagtuturo niya sa mga Beatitudes sa Bagong Tipan. At ang isang aklat tungkol sa pagpapakumbaba ay magiging angkop na huling gawain para sa isang taong nagturo at nagpakita ng kabutihang iyon. Dahil ito ay nararapat, although posthumously written, naangkop ito kay Jerry Bridges, isang matapat na lingkod ng Diyos. At marahil marami sa atin na nakabasa sa iba't ibang mga sinulat niya na nakinabang tayo, nahamon tayo, napalakas tayo sa iba't ibang yugto ng ating mga buhay. Ngunit kanyang sinabi sa aklat na ito, ang pagpapakumbaba ay hindi isang optional na karagdagan o add-on para sa sobrang espiritual. Ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya na isagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay dapat maipamuhay natin. Humility, pagpapakumbaba must be lived up every day ng mga alagad ng Diyos, ng mga inibig ng Diyos. Kaya muli ito isang hamon ng katapatan at pagpapakumbaba sa atin. Ang Diyos na isang tungkulin natin ng kanyang mga alagad. Marapat natin siyang pasalamatan at purihin dahil meron tayong isang Diyos na tapat. At yan ang diwa ng ating huling himno. Tunay kang matapat. Sabi riyan sa huling talata, kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay, lakas ngayoy pag-asang sumisilang, ang lahat ng ito'y iyong bigay. Magkaroon tayo ng diwa, maituwid ang ating pagsamba sa ating pagkilala kung sino ang ating Diyos, sa tamang pagtrato ng ating sarili at ngayon sa ating pagtrato sa iba upang tunay na mabigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos at tayo ay tunay na lumakad ng may pagsunod at katapatan sa ating Diyos na buhay. Awitin po natin, tunay kang matapat. Magwakas po tayo sa panalangin. O aming dakilang Diyos, tunay kang dapat naming sambahin at purihin dahil kayo ang Diyos na matapat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Wala kaming pwedeng isumbat sa iyo sa kabila naming mga pagkukulang at pagkakasala na nananatili kayong tapat sa inyong bayan. Salamat o Diyos dahil meron kayong salita para sa amin sa hapong ito, maging sa maghapong ito. Tunay nga na sa pamamagitan ng inyong salita, ito ay muling nagpapaalala sa amin sa mga kaugalian at marahil tukso ng pagkakasala na darating sa amin. Subalit, salamat sa katotohanan ito. Ito ay isang babala. Ito ay isang paalala upang dumulog kami sa inyo at humingi ng inyong gabay, yaya, upang mapaglabanan namin ang mga kahinaan aming laman. Salamat o Diyos dahil matapat kayo sa pagtuturo sa amin. At hiling namin o Diyos na ingatan nyo bawat pamilya
ng inyong iglesia. Tulungan niyo kami na maging maayos ang aming pakikitungo sa aming kapwa. Kailangan namin ito, Panginoon, dahil ito ay isang utos at bilang pagsunod at pagbigay galang sa inyo. Ngunit hindi namin ito kaya sa aming mga sariling lakas o resolusyon. Humihingi kami ng inyong biyaya. Kaya nawa, O Diyos, tulungan niyo kami. Dahil sa aming sarili, wala kami magagawa. Ngunit salamat dahil sa Panginoon Hesus. Meron kaming kapangyarihan upang ipamuhay ang mga katotohanan ito. Ngunit Panginoon, kung meron mang isang hindi pa kumikilala sa Panginoon Hesus, nagdaramdam sa kanyang puso ng kawalan ng katarungan na nakikita niya sa paligid, sa mga pangyayari sa kanyang buhay, hiling namin, O Diyos, na mangusap po kayo sa kanya o sa kanila. Makita nawa nila na ang Diyos ng katarungan ay dumating sa lupang ito upang sa krus ng Kalbaryo ay tanggapin ang kaparusahan para sa Kanya, para sa mga makasalanang dapat lapatan ng inyong katarungan. Balit salamat, O Diyos, sa inyong pag-ibig. Merong paraan upang maligtas ang isang makasalanan. Mahabag kayo, O Diyos. Pagtibayin niyo ang inyong tulungan niyo po kami na magpapalakas sa bawat isa. Maging kaagapay sa aming patuloy na paglakad at paglaban sa aming mga pagkakasala. Salamat sa mga katotohanan ito. At ito ay dalangin namin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoon Hesus. Amen.